Alam nyo, may isang sumpa sa Biblia na parang simple lang pakinggan, pero kapag sinuri mo ng malaliman, doon mo makikita ang isang napakalaking spiritual battle. Ngayon, sabay nating bubuksan ang misteryong yan na nagsimula sa pagkatalo ng ahas sa hardin ng Eden. Alabok ang iyong kakainin. Grabe, no? Parang napakadirekta ng parusa. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Siyempre, hindi naman yan literal. So anong sinisimbolo ng pagkain ng alabok? Yan ang aalamin natin. So, ito ang magiging breakdown ng usapan natin. Una, yung kakaibang sumpa sa ahas. Pangalawa, titingnan natin kung paano naapektuhan ang buong mundo. Tapos, susuriin natin yung iba't ibang kahulugan ng pagkain ng alabok. Pagkatapos niyan, yung domain o sakop ni Satanas. At ang pinakamahalaga sa lahat, paano nga ba mananalo sa laban na to? Okay, unahin natin to. Napaka-importante kasing maintindihan na yung sumpa ay hindi basta-basta lang ibinigay. May pinanggalingan yan. Isang desisyon, isang pagpili na ginawa ng ahas or ni Satanas. Ayan. So, dahil sa pagpili niyang magrebelde at tuksoy ng tao, yung parusa sa kanya ay naging bago niyang role, ang maging manunukso habang buhay. At dahil dyan, dito na nagsimula ang isang bagong uri ng laban para sa buong sangkatauhan. At hindi lang yung ahas ang naapektuhan ha, yung pagkatalo niya nagkaroon ng ripple effect. Nagbunga ito ng dalawang sumpa na hanggang ngayon nararamdaman pa rin natin sa buhay natin. Gets nyo ba? Dalawa pala yung battlefield natin. Yung isa, nasa labas. Yung hirap ng buhay, yung mga tinik at dawag ika nga. Pero yung isa na mas matindi pa ay nasa loob mismo natin, yung sarili nating mga pagnanasa ng laman. O, eto na. Dito na tayo sa pinakapuso ng misteryo. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagkain ng alabok? Kasi, tulad ng sabi natin, hindi yan literal. Isa itong metafora na maraming layers ng kahulugan. So, kung iisipin natin na yung alabok ay sumisimbolo sa katawan ng tao, sa laman natin, may 5 posibleng ibig sabihin yan ayon sa ating source material. Isa-isahin natin. Nakakabilib, no? Kasi dito, makikita natin yung buong playbook, yung mga strategy niya, mula sa pambubulong lang sa isip at puso natin hanggang sa malawakang plano niyang dominahin ang buong mundo. So ito yung malaking tanong, yung theological na debate. Yung mga pagnanasa ba natin, si Satanas ba mismo ang nagtatanim niyan sa atin? O parte na ba talaga yan ng kalagayan natin bilang tao dahil sa sumpa? Malaking pagkakaiba yan. Dito naman sa pangalawang view, yung pagkain ng alabok ay parang information warfare. Ang target, yung isip at espiritu natin. Ang goal niya ay iligaw tayo gamit ang mga kasinungalingan para hindi natin mahanap yung katotohanan. At ito, medyo tumitindi na yung usapan. Kasi sa view 3 at 4, hindi na lang to psychological. Physical takeover na. Sinasabi ni Rito na pag nagkasala ang tao, parang binubuksan niya yung pinto para pasukin siya at sa huli para kontrolin ang buong mundo. At ito, isa pang napaka-importanting distinction. Oo, si Satanas ay gumagalaw sa teritoryo ng kamatayan, pero hindi siya ang may-ari nito. Ang Diyos pa rin ang may huling say at sukdulang kapangyarihan sa buhay at kamatayan. So, kung pagsasamahin-samahin natin lahat ng pananaw na yan, ano ba talaga ang kapangyarihan ni Satanas? Merong isang konsepto na nagsasummarize nito ng maigi. Para mas malinaw, hindi siya ang hari ng kamatayan. Pero sa loob ng kaharian ng kasalanan at kamatayan, siya ang pinakamalakas. Isipin nyo, tayo sa ating makasalanang kalagayan, mas mahina tayo sa kanya. Kaya sa loob ng teritoryong yon, may autoridad siya sa atin. Dito nagiging mabigat yung sitwasyon, di ba? Kasi ibig sabihin, kung sa sarili lang nating lakas tayo aasa, talo na tayo bago pa man magsimula yung laban. Paano ka mananalo sa isang laban na dehado ka na sa simula pa lang? Pero, hindi diyan nagtatapos ang kwento. Mayroong daan para manalo at ang sikreto? Hindi ito tungkol sa pagiging mas malakas o mas magaling. Actually, kabaliktaran. Tingnan natin. Ayan, malinaw na malinaw yung solusyon. Hindi ito tungkol sa pagpupursigi o pagpapakatatag ng mag-isa. Ang tunay na tagumpay pala ay nasa pagsuko. Pagsuko ng laban sa kamay ng mas makapangyarihan sa ating lahat.
At yan ang pinaka-critical na punto. Kasi baka kaya nating pigilan ng sarili nating gumawa ng masama, pero yung mga iniisip natin, yung nasa puso natin, imposible yun ng walang tulong. Taming biyaya lang ng Diyos ang kayang maglinis niyan at magpanalo sa atin sa pinakamahalagang laban, yung nasa loob. At diyan nagtatapos ang ating pagsusuri. Nilinaw natin ang isang sinaunang sumpa, hindi para magbigay ng lahat ng sagot, kundi para mag-iwan sa atin ng isang malaking tanong. Dahil ang laban na ito sa pagnanasa sa loob at panlilinlang sa labas, araw-araw nating itong hinaharap, di ba? So saan nga ba talaga tayo huhugot ng lakas para harapin ito araw-araw?